Hi guys, welcome ulit sa tutorial ko. So, yung discuss natin for today is integration by substitution. So, ang main rule dito is lahat ng variable natin, ilalet natin sa u or yung tinatawag nating u substitution. So, dapat sa equation natin walang matitira na value na variable x like that. So, let's try some examples. Number 1. Number 1, the integral of square root of 2 minus 3x. So, since wala naman siyang ibang kasama na terms, ang ilalet natin dito is let u is equals to 2 minus 3x. du now will be negative 3x dx. Then yung dx natin magiging negative du all over 3. So, ganyan. And then, next, ilalagay natin siya sa integral. The integral now will be, yung u natin, since ito, i-substitute natin 2 minus 3x, magiging square root of u. Square root of u na lang siya. Since, kung dx naman natin, from here, diba magiging negative du over 3. Multiply lang natin, ano? And then, since may negative 1/3 tayo sa loob, pwede natin siyang ilabas. Negative 1/3 integral of square root of u du. And then, anong next? Diba since naka-square root of u to, pwede natin siyang i-rewrite as the integral of u raised to 1/2 du. Kasi nga, di ba ang square root is, ano lang siya, raised to 1/2. And then, applying rules of integration, this will now be negative 1/3 multiplied to u raised to 1/2 plus 1 all over kung ano yung nasa exponent natin, yun din dapat yung nasa baba. 1. Next. Anong next naman? Ang next naman nandito, kung ano yung value ni u na ginamit natin, papasok na natin siya dito. So, final answer now will be negative 1/3 bracket na lang pala ito. Hindi nakakalito. Negative 1/3 2 minus 3x raised to 1/2 plus 1, 3/2. Then 3/2 din ito. Plus c. Simplifying, negative 1/3. Yung 2 natin dito, itataas lang natin. 2 minus 3x raised to 3/2 over 3 plus c. And then, kung gusto pa ng prof ninyo na mas simplify, negative 2 over 9 square cube root of 2 minus 3x. Ay, sorry, mali. Square root lang pala siya kasi nasa baba si 2 cube plus c. So, this will now be our final answer. So, kaya siya square root of 2 minus 3x cube. Kung ano yung, let's say, diba sabi kanina is 1/2. Sabi kanina, kaya naging
naging square root of, sabihin mo x raised to 1 half, naging square root of x. Pero kapag may value naman yung numerator na 3, si 3 yung magiging exponent sa loob. Kung baliktarin naman natin, x raised to 2 thirds, ang kalalabasan naman nito is x squared and then cube root. Bali, cube root of x squared. So, ganun lang yun sa pag-simplify ng exponent into radicals. Narisarin ko na. Sana na-gets nyo. Next, number 2 naman. Number 2. So, dito, dalawa na yung term natin, ano? Papansinin nyo, ang ililet natin dito is yung may mataas na exponent. Try natin. Let u be x cubed plus 2x. So, bakit hindi natin sinasama yung exponent? Kasi kung sinama natin yung exponent, wala na tayong makakancel out sa equation natin. So, sana masundan natin. Bali, derivative nito is 3x squared plus 2x dx. Our dx now will be du all over 3x squared plus 2x. So, paano na to? Sabi, wala naman siyang pwedeng makancel out dito. Pero kung papansinin nyo, ito, tsaka ito, is nag-times 2 lang. So, kung ilalagay natin siya sa equation, bali, magiging u raised to 5 times 6x squared plus 4. And then, yung dx natin kanina, di ba ito? Bali, du over 3x squared plus 2x. Eh, di ba sabi ko kanina, dapat ang variable lang natin is u. Dapat matanggal natin yung x natin. So, dito, ito, pag ito, dinivide mo dito, di ba 2 lang din? Kasi nga, ito, pag times 2 mo to, magiging 6x. Ulit tayo dito. Sorry. Kasi, derivative ng 2x is just only 2. Dito kasi, kapag ito, minultiply natin sa 2, ang kalalabasan lang din naman is 6x squared plus 4. So, pwede na lang natin siyang i-divide, or cancel. Ito magiging 2. And then, ang final equation natin is 2u raised to 5 du. Yan. Ito na yung final na equation natin. So, applying integration rule, this will now be 2 times u raised to 6 all over 6. And then, input na natin yung u natin, Bali, ito, 2 divided by 6, magiging 1/3. Magiging halok ng aking ball marker. Magiging 1/3. And then, yung u natin is x cubed plus 2x over 6 plus c. Kuha ba natin? X cubed plus 2x over c. Tama. This will now be our final answer. So, kung nalilito kayo, pwede nyo screenshot and i-follow nyo na lang sa mga bahay ninyo. Ganun. And pwede lang din kayo magtanong sa akin. So, next, last number na tayo. Last number. So, the integral of x plus 1 dx all over cube root of x square plus 2x plus 1. So, paano na yan? Nasa baba na si square root.
So, ang ilalet natin dito is kung ano yung nasa loob ng square root natin. Para tingnan natin kung pwede niyang makancel si x plus 1. So, let u be x squared plus 2x plus 1. Then du now will be 2x plus 2 dx. And our dx now will be du all over 2x plus 2. So, paano yan? Wala naman siyang pwedeng makancel. Then, kung papansinin natin ulit, itong 2x plus 2 is doble lang nitong x plus 1. So, i-try natin ilagay ulit sa equation. So, x plus 1 all over, since ito yung u natin, cube root of u. Then, ang dx now will be du all over. Ito, pwede natin siyang i-rewrite. Ilabas lang natin si 2x plus 1. So, ayan. Pwede na tayo mag-cancel. So, our working equation now will be du all over 2 cube root of u. Ngayon, paano natin to i-integrate? Di ba, pwede natin gawin dito, itaas natin si exponent, pero magiging negative. Labas natin si 1/2 integral ni, ano yung tinuro ko kanina sa radicals? Bali, magiging ito u raised to 1/3. Pero ito, negative lang kasi tinaas mo na siya. Tama? Du. So, applying rules of integration, bali 1/2 u raised to negative 1/3 plus 1 all over negative 1/3 plus 1. Next, ilagay na natin si u. Bali ito na will be 1/2 negative 1/3 plus 1 is 2/3, ano? Bali, yung u natin is x squared plus 2x plus 1 raised to 2/3. Kasi nga negative 1/3 plus 1 is 2/3 divided by 2/3. Then, simplifying, magiging, itaas natin itong 3. 3, tapos 2 times 2 is 4. Our final answer now will be x squared plus 2x plus 1 raised to 2/3 plus c. That's now our final answer. So, yun lang. Kung may queries kayo or question, pwede kayong lumapit lang sa akin, magtanong. And kapag may time, pwede natin sagutin yan. Sana may natutunan kayo sa lecture ko. And for more videos, contents, please like, share, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So, yun lang. Maraming salamat sa suporta and advance Merry Christmas.